Hello everyone, this is Teacher Ed and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang aaralin natin ay ang connecting sentences. Dahil meron tayong iba't ibang klase ng connecting sentences like and, but, therefore, so, okay, yun ang ituturo ko sa inyo. Pero this time, uunahin muna natin ang and, okay, or kurigo in Korean. So, ready na ba kayo? Let's go! Connecting sentences. Kurigo or end sa English. Meron tayong dalawang paraan kung paano natin pagkonektahin ang mga pangungusap in Korean. Ang una ay ang paggamit ng conjunctive adverbs. For example, kurigo or end, kurijiman or but, kureso or so or therefore. Okay? At ang isa naman ay ang paggamit ng conjunctive endings. Pero unahin muna natin ang paggamit ng conjunctive adverbs. Okay? At ang kurigo muna ang i-discuss natin. Kurigo. And meron tayong shortcut dito na go. Pero i-discuss ko sa inyo, papaliwanag ko kung paano siya magiging shortcut. Okay? Ang kurigo at go ay ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang pangungusap o ideya na karaniwang nangangahulugang at o at saka sa wikang Filipino. Madalas itong ginagamit upang magdagdag ng impormasyon o magpatuloy sa isang ideya. Ang kurigo at go ay karaniwang ginagamit sa mga formal na pagsasalita at pagsulat, pati na rin sa pang-araw-araw na pag-uusap. Ito ay nag-uugnay ng buong pangungusap. Kurigo at go or end sa English. Okay? Conjunctive adverb connection. For example, we have this cat is small and it is cute. Kung mapapansin natin ay nagkaroon tayo ng period pagkatapos ng small. And then nagpatuloy na lang siya sa another sentence na and it is cute. At kung mapapansin natin, nandito yung and after ng period. Okay? Pag ginawa natin yan in Korean, we have this. 이 고양이는 작아요. Tapos, period. 그리고 귀여워요. Okay? Yun ang tinatawag nating conjunctive adverb connection. Okay? Pagkatapos niya sa period, saka natin idadagdag yung kurigo or end. This cat is small, period, and it is cute. 이 고양이는 작아요, period, 그리고 귀여워요, period. Okay? Nakuha, after ng tuldok, ilalagay yung kurigo. Dumako naman tayo sa shortened form. We have conjunctive ending connection. Ito na yung sinasabi ko kanina na dalawang klase. So, meron tayong conjunctive adverb at conjunctive ending. Okay? Dito tayo sa conjunctive ending connection. Or ang shortcut niya, shortened form. This cat is small and it is cute. Okay? Kung mapapansin nyo, natanggal yung period niya, dinugtong siya. Okay, pinagdugtong yung dalawang sentence. So, naging isang sentence na lang siya, pero nandun pa rin yung end at nawala yung tuldok. Okay, sa Korean, 이 고양이는 작고 귀여워요. Okay, natanggal yung ayo, okay, tsaka yung kuri, dinagdag natin yung go. Okay? So, dito sa sa unang sentence natin, tsagayo, tuldok.
Okay, sa pangalawa, yung ating root word lang ang kukunin natin, which is yung chak. Okay? Tapos dadagdag natin yung go, and then diretso na tayo sa kuyowoyo. Ulitin ko, ikuyangi는 작고 귀여워요. This cat is small and it is cute. Okay, nakuha? Okay, very good. So, ganyan lang kadali ang paggamit ng karigo at go. Okay? Or tinatawag nating and sa English. Ngayon, gumawa ulit tayo ng another example. Unahin natin ang conjunctive adverb connection. Okay? English muna tayo. I took a shower. Period. And I ate dinner. Okay. Nag-shower daw siya, tuldok, and kumain ng dinner. Okay? 샤워를 했어요. 뚫덕 그리고 저녁을 먹었어요. 샤워를 했어요. 뚫덕 그리고 저녁을 먹었어요. Okay, pagkatapos ng tuldok sa 했어요, naglagay ng kerigo. And then, sinabi niya, I ate dinner, 저녁을 먹었어요. Okay? So, ganyan ginagamit ang kerigo. Pagkatapos siya ng unang sentence. Ngayon naman, doon tayo sa shortened form or yung paggamit natin nung go. Okay? I took a shower and I ate dinner. So, kung mapapansin nyo, tinanggal uli yung period. Okay? So, pinag-connecta yung dalawang sentence, ginawang iisa. Okay. 샤워를 하고 저녁을 먹었어요. uulitin ko. 샤워를 하고 저녁을 먹었어요. Okay? Yung 했어요 kanina, kinuha na lang yung root word na ha, which is to do. Okay? Tapos nilagay yung go. And then, diretso sa next sentence, 저녁을 먹었어요. 샤워를 하고 저녁을 먹었어요. Yan po yung shortened form natin. Although pareho po silang tama pero may pagkakaiba po sila. Pwede nyo gamitin ito at pwede nyo ding gamitin ito kung saan po kayo komportable. Okay? Another example. Okay, dito naman tayo sa ating next example. Unahin natin ang conjunctive adverb connection. Okay? I will have breakfast tomorrow. And then, I will go to school. Okay? I will have breakfast tomorrow, period. And then, I will go to school. So, paano kaya natin yan gawin in Korean? Okay, ganito siya. 내일 아침을 먹을 거예요. Period. 그리고 학교에 갈 거예요. Okay, nakuha? Pagkatapos ng tuldok ulit, idadagdag natin yung kerigo and then magproceed tayo sa another sentence that I will go to school. Okay, 학교에 갈 거예요. I will have breakfast tomorrow, period, and then I will go to school. 내일 아침을 먹을 거예요. 그리고 학교에 갈 거예요. Okay, nakuha? Okay, very good. Natututo na kayo kung paano gamitin ang kerigo. Okay, ang kerigo ay ginagamit after ng tuldok sa previous na sentence natin. At sa shortcut naman, dito tayo sa shortened form or tinatawag natin conjunctive ending connection. Okay? I will eat breakfast and then go to school tomorrow. Okay, so dire-diretso siya. So, paano kaya natin gawin yan? Okay, ganito siya. 내일 아침을 먹고
Hakyue kalkuyeyo. Okay, natanggal na yung eto, ulkuyeyo. And then, na-shortcut na yung kurigo, naging go na lang. Idinagdag siya sa mok, which is yung it. Okay? Neil achimul mokko, hakyue kalkuyeyo. I will eat breakfast and then go to school tomorrow. Okay, naiintindihan kung paano natin ginagawa yung conjunctive adverb connection and conjunctive ending connection? Okay, very good. So ngayon naman ay titignan natin kung meron talaga kayong natutunan. Ayan. So paano nyo gagawin ang conjunctive ending at conjunctive adverb? Okay. So kayo ang gagawa ng sentence na ito. Okay? Ayan. At isesend nyo sa akin sa aking page na ginawa sa Facebook. So, meron tayong Master Edward TV. Okay, paki-search na lang sa inyong search bar. Okay, and then, kapag nakita nyo ang logo na yan, ako na po yun. I-send nyo lang doon and then, tatry nating i-check kung tama po yung mga ginawa ninyo. Okay, so I hope marami po kayong natutunan sa akin at marami pa po kayong matututunan sa ating mga future lessons. So, thank you for watching and see you in our next lesson. At syempre, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe para naman mag-grow ang ating YouTube channel at marami pa po tayong matulungan papunta dito sa South Korea. Okay, so thank you so much and God bless you all.